Alam mo, parang feeling ko 2028 ano na presidential election parang campaign na ngayon. Bakit ka mo? Kanya-kanya ng ungkatan ng baho. Ikaw, kung 2028 election ngayon, presidential election, sinong presidente ang iboboto mo? Comment down below. Good day, another vlog na naman tayo mga kabong. Alright, so for today's video, alam na ngayon, nakakalungkot lang talaga mga nangyayari ngayon sa Philippine politics natin, ano? These past few days, yung contempt ni Zulaika Lopez, ni Atty. Zulaika, yung pag-rant ni BP Sara sa social media, nakakalungkot lang, no? Ikaw, no, bago tayo mag-umpisa, tanong muna, no? Wow, sino ba binoto mo nung nakarang presidential election, no? Ikaw ba ay naniwala doon sa Uniteam na tinatawag, na ngayon ay Unitibs na? Ay, marianang ganap, no? Nung last presidential election, ang binoto ko po is Leni Robredo. But it doesn't mean ako ay camping, no? Ano lang yan parang moniker lang yan. Bansag lang yan. Ngayon, yung mga bumoto kay Leni Robredo, no, nasa gilid lang, no? Natatawa, no? Ako natatawa ako kasi sayang yung isang Leni Robredo na walang bahid yung pangalan, na kinukutsa lang nila, no? Tinutusok lang na lugaw, sabaw, lutang. Ngayon, ito yung mga matatalino na binoto nyo. Anong nangyayari ngayon sa politics natin, mga seren mo? Nakakalungkot. Ay, ako. So tingin ko ito kay Sara Duterte, parang siya nawala siya sa composure niya. Ano mo yun? Siyempre, abogado ka, professional ka then nag-a-utter ka ng assassination plot against the president, no, the first lady and speaker of the house. Naku, mahirap yan, boy. Ano yan? National security yan, threat yan. Sabihin man na natin, no, si General Bato, sinasabi niya to the rescue na hindi naman daw yun active threat, no? Ano daw yun, conditional threat, kasi kapag namatay daw siya, ganyan. Ang punto doon, threat pa din yun, di ba? Threat pa din yun sa presidente, coming from the second highest position dito sa gobyerno natin. Nakakalungkot lang. Kaya dito yung mga silent voter na tinatawag, kasi halos 90% naman ng voting population mga silent voter yun yung mga vocal sa kanilang posisyon, no, ng mga sinusuporta nila. Maliit lang na porsyento yan. Malamang yung mapupunta dyan sa rally na yan, 80% dyan malamang bayad pa, tauhan pa nila, di ba? Ay nako, kasi iniisip ko din, pupunta ka sa rally, anong purpose, di ba? Anong agenda mo doon? To destabilize the government? Actually late yung mo dapat maaga pa lang binoto mo na yung mga tamang tao para hindi tayo nagkakaganito. So kasalanan niya ng mga DD shit and mga bangags, supported ng mga bangags. Pero bilang ordinaryong tao, katrabaho, pumasok sa trabaho mo, galingan mo, magbayad ka ng tax, supportahan pa rin natin yung gobyernong ito. Hintayin natin yung 2028, no, 2025 nga, next year, no, next year. Suportahan mo na yung kita mo na walang bahid ng para pag kinriticize mo naman, ay in-scrutinize mo naman yung walang bahid na corruption. Anak ng toko, mauubos naman itong mga kandidatong to
Siyempre, yan si Bongbong Marcos. Ngayon pa lang, nag-ano na yan, pwesto na yan na mananalo, yung ano nila, siyempre, katropa nila, kasangga nila. Katulad ng ginawa ni Duterte. Nakakala ni Duterte na si Bongbong Marcos ay kotrapahin sila o kaya didipahan sila sa kanilang mga kabulastugan dito sa gobyerno. Kasi nga yung kanilang tatay nila Bongbong Marcos ay pinalibing sa libingan ng mga bayani, di ba? Yun na lang, yung ganung na lang thoughts ngayon nagkakasulutan na ng kaperahan. Ang ugat naman talaga nito, pera pera. Confidential pa na lang, hirap. Ito naman si BP Sara, hindi ko na magets, yung yung chief of staff mo, todo di pa ka, may pa-drama pa, may pa-ganito pa, may iyakan portion pa. Ano man lang kung ikaw na lang yung umupo dun sa sa Quadcom, di ba? Umupo ka dun sa Quadcom, ikaw ay magpaliwanag. Parang imposible naman na i-contempt ka ng mga yan, kasi may parliamentary courtesy naman yung mga yan, di ba? In respect dun sa position mo as a vice president. Ang tingin ko kaya hindi nakaupo sa Quadcom hearing regarding do sa confidential fund, pati sa budget hearing ng kanilang opisina ng OBP, talagang pahiya siya doon. Lalo ayaw niya mag-take ng oath, kasi pag nag-take ka ng oath doon, pwede kang doon, pwede kang balikan, kasi nanumpa ka doon So ayan, sa ating mga kababayan, boboto sa next election, galingan na natin yung selection process natin. Kasi kung maniniwala tayo sa mainstream media, buti nga ngayon lahat ng tao, halos lahat ng tao may camera, halos ng tao pwede mag-post sa social media yung mga behind the scenes na pangyayari, ganap, di ba? Napapanood natin, wag lang tayong noon kasi umaasa lang ako sa balita yung edited na balita na, alam mo yun, nagalaw yung manhole yung edited na balita na syempre yung mga yan bayad din yung mga yan, punta din sa kanilang reporting, di ba? Ako, panoorin nyo yung example, pro Duterte, anti Duterte, panoorin yung dalawa para makakapili ka, makakita ka ng baga kung ikaw pro ka, open mo muna yung utak mo, di ba? Baka mamaya nabablind ka na lang doon sa mga binagsasabi na mahirap ang mga Duterte, di ba? Ayan, sa Quadcom hearing, sa mga sambulat, hindi ba nila kayang, si Duterte na mismo, si Rodrigo Duterte na mismo nagsasabi na hindi ba niya kayang kumita ng 5 billion sa kanyang talambuhay, kanyang pagsisipag? Di ba? Tapos walang pambili ng ticket ng eroplano. If you earn billions, ay nako. Mga bongbong naman, si Bongbong Marcos naman, Lord, gumaharap sa media, lutang, nakakatanim lang, naani na agad, nambugi na nun talaga. So ito yung yung analyzation ko lang dito, ang natutuwa dito at nagbe-benefit sa bangayan ng Duterte tsaka Marcos, si Rapi Tulfo. Bakit? Rapi Tulfo may kinabang dito, diba? Si Rapi Tulfo kasi syempre mangangayaw na. Maraming DDS ang nangangayaw na ngayon dahil inasal ni Inday Sara. Sure ako di naman nanalo yan sa presidential race, At kung sino mang i-endorse ni Bongbong Marcos sa presidential election sa 2028, hindi na rin mananalo kasi una-una basang-basa na rin yung pangalan nila So may balita nga kukunin ni Bongbong Marcos na parang flag bearer, flag bearer ang tawag dyan, political nila, yung partido na nominee
sa presidential election is Rapi Tulfo. Yun ang bali-balita dyan. Kasi syempre pagdating sa winnability, Tulfo may tatak talaga eh, may ano talaga eh, may recall talaga eh. Pero lang syempre, kung pag-aaralan mo naman yung ano, qualification, yung ability ni Tulfo mag-handle sa gobyerno, naku, madi-disappoint ka din. Pero yan, possible, no? Pag tumakbo si Leni Robredo is coming 2028, 100% ako mananalo yan. Kasi mabangong pangalan niya ngayon, lalo na yung bagyo sa Bicol, di ba? Kita mo naman yung ginagawa niyang ano doon, pagtulong sa mga sa Bicolandia, di ba? Kita mo nalusong sa baha, di ba? Kaya ba yan ng mga binoto nyo? Ano yan pa yun? Mga ano pa lang yun, mga stolen shots pa yun. Walang ano yun, walang media. Kita mo naman yung ano, yung suporta na binigay ng netizen, no, kay Leni Robredo. Pag tumakbo si Leni Robredo, sigurado, sure yan, mananalo yan. And syempre, mahaba pa yung lalakbayin. May isa pang kandidato dyan. Depende kung sino yung magna-number 1 sa senatorial election sa 2025. Kasi malaking bearing yun, ano? So bali-balita rin si Robin Padilla, tatakbo presidente rin. Diyos ko Lord, ekes nyo na yan. Why? Sabaw, mag-isip. Katulad ni Rapi Tulfo, kaibahan lang ni Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo nag-i-English. Wala din. Magna Carta of the ship owner, ha? Ship owner, hindi si Ferrer, ha? Ang nangyari doon sa pinasa niya kasi hindi niya maintindihan yan, domicile tsaka residence. Oh. Kaya talagang magiging ganun talaga yung batas na ipapasa mo. Imbis na makatulong sa mga seafarer, nga, no? And then matunog din tong ano, tatakbo na presidente, si Chis Escudero, Senate President. Ayan, yung mga possible na tatakbo mga presidential balls sa 2028. Chis Escudero. Kasi may following din naman si Chis Escudero eh. Parang neutral lang yung kanyang datingan, ganyan. Pero tingin ko walang ano eh, walang political will eh. Alam mo yun? Kaya ako, para sa akin, syempre bias ako. Leni Robredo tayo. Abogado, qualified, may experience. Wala kang mapipintas na ano mang babato mo dyan sa aling yan. Ay nako, sinasabi din na nakailang take down ng bar bago nakapasa. O yung mga first time taker, first time ano taker ng bar exam, ano nangyari? Nag-rant sa social media, no? Sara Duterte, tingnan mo anong ginagawa. Woo! Okay, nakakaya sa ano, sa international community. Ito yung time na ano, nakakaya maging Pilipino. Kaya di mo maaaring masising ibang mga Pilipino na gusto umalis talaga eh. Umalis na sa Pilipinas eh. Dahil sa mga politikong to, biruin mo, laking pera. Nagkakabukingan na kung sinong kumurakot. So, yan no, mga kabong. Nanonood ng motovlog na to. Mag-isip-isip na tayo this coming 2028. Boto nyo na yung ano, yung merong track record, qualified, di ba? Para walang sisiyan. Hindi ko rin masisi ng ano eh. Majority din ng mga Pilipino binoto to si BBM tsaka si Inday Sara eh. Ano kayo ngayon? It's time to it is good time to be proud as a Pilipino. Oo. Ay. Magano kayo, magpi-people power kayo. Magluluklo kayo dyan ng sinong Poncio Pilato na lalamunin na naman ng sistema ng kagahaman sa pera. Uniteam, Unitibs pa more.
So yun lang mga kabong, ano, dito na tayo sa City Hall ng Muntinlupa. Hay nako, the traffic is here. Yun lang, see you on the next video.